Magandang araw po sa inyong lahat, lalo na sa ating mga Pinono, Kawal, Kawani at pamilya na hupong katihan ng Pilipinas. Ako po si Father Dion, isang paring Katoliko ng Military Ordinariate of the Philippines at ang Post-Catholic Chaplain ng Headquarters and Headquarters Support Group ng Philippine Army. At ito po ang salita ng Diyos, ang ating gabay. Ngayon po ay Monday, December 1, 2025, ng unang linggo ng Adbyento. At ang ating mga pagbasa mula sa banal na kasulatan sa araw na ito ay nagpapaalala sa atin ng pananampalatayang patuloy lumalakad pasulong. Habang sinisimulan natin ang unang linggo ng Adbyento, inaanyayahan tayo ng Diyos na palakasin ang ating loob, patatagin ang ating pag-asa, at pagandahin ang ating puso bilang paghahanda sa pagdating ni Jesus. Para sa sundalong araw-araw humaharap sa hirap, panganib at pagod, ang Adbyento ay paalala. Huwag kang bibitaw. Magtiwala ka. Patuloy kang lumakad sa liwanag ng Diyos. Sa ating unang pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaias, chapter 2, verses 1 to 5, pinakita ni Propeta Isaias ang tanawin ng kapayapaan. Ang mga bansay umaakyat sa bundok ng Diyos na hindi nag-aaway kundi nagkakaisa. Para sa mga sundalo, ang mensahe ay malinaw. Ang tunay na lakas ay hindi lang nasa baril o uniforme. Ang tunay na lakas ay nasa mabuting puso, malinis na konsensya at tapat na paglilingkod. Ang pagsunod sa liwanag ng Diyos ay nagbibigay proteksyon na hindi kayang ibigay ng kahit anong body armor. Kapag naglalakad ka sa liwanag ng Panginoon, hindi ka madaling matinag kahit malabo ang sitwasyon, kahit mahirap ang misyon, at kahit mapanganib ang paligid. Sa ating Ebanghelyo, mula sa Ebanghelyo ni San Mateo, chapter 8, verses 5 to 11, lumapit kay Jesus ang isang senturyon, isang sundalo, disiplinado. Ngunit higit sa lahat, may malalim siyang pananampalataya. Ang sabi niya, Panginoon, hindi ako karapat-dapat. Sabihin mo lang ang salita at gagaling ang aking lingkod. Para sa ating mga sundalo, ito ay nagpapaalala. Ang tunay na tapang ay hindi kayabangang walang takot, kundi pagtitiwalang may pagpapakumbaba. Ang sundalong may pananampalataya ay hindi agad sumusuko. Kapag hindi mo na kaya, hayaan mong ang Diyos ang kumilos. Kapag hindi malinaw ang bukas, magtiwala ka sa salita ng Panginoon. Ang senturyon ay sundalo, ngunit mas sundalo siya sa pananampalataya. Ang tibay na hinahanap ng Diyos ay hindi lang physical. Ito ay tibay na may panalangin, may pag-asa, may tiwala at may malasakit. Kapag malakas ang espiritu, lumalakas ang isip at damdamin. Kapag buo ang loob, lumalakas ang katawan. Kapag nagtiwala ka sa Diyos, hindi ka bumibigay kahit mabigat ang pinagdadaanan. Spiritual na resilience ang nagbibigay ng sundalo ng lakas humarap sa hirap, tapang sa gitna ng takot, tatag kahit pagod, direksyon kahit magulo ang paligid. Kaya mga kapatid, kapag ang senturyon ay ang sundalong may pananampalataya, kung ang propeta Isaias ay propetang nagpakita ng liwanag, ikaw naman ang sundalong tinatawag na lumakad kasama ang Diyos. Kaya sabihin natin, Panginoon, samahan mo ako. Ilawan mo ang landas ko. Patatagin mo ang loob ko. At gawing tapat at matatag ang serbisyo ko sa inyo at sa bayan. Kung ganyan ang puso mo, walang laban, walang unos, walang krisis ang kayang kumitil ng iyong pag-asa. Ang pananampalatayang matatag ay palaging lumalakad pasulong. Ito po ang salita ng Diyos, ang ating gabay. Manalangin tayo. Panginoong Diyos, aming lakas at sandigan,
ipinagdarasal namin ang aming mga sundalo at kanilang pamilya. Bigyan mo sila ng tibay, tapang, at proteksyon sa bawat misyon. Ingatan mo ang kanilang isip, puso at katawan. Pangalagaan mo ang kanilang pamilya habang sila ay nasa serbisyo. Patatagin mo ang kanilang pananampalataya at ilaw mo nawa ang maging gabay nila sa bawat desisyon sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. At sumainyo at sa inyong pamilya ang pagpapala na makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. San Miguel Arcangel, ipagtanggol mo kami. Amen.